And hello guys, welcome to part 4. Ito na ang final game na IC Just Draw. Aray ko. Kagaya lang ito na superhero. Gusto mo ng fish? Ha? Remote? You need uod. Yes, everything's made with Highland Gold. I don't have to try so hard, but it's made with Angus beef. So juicy, so flavorful, so premium. Guys, what's the verdict? Galing na naman dito. Girl, pwede ka naman magkatawa. Try Highland Gold today. High time for Highland Gold. Baby, Buwan ay higit sa makakaasa sa maayos sa panahon, pero posible pa rin po ang mga local thunderstorms. Sa mga makikisaya sa Kadayawan Festival sa Davao City, magbaon ng payong para sa posibleng ulan, lalo na sa bandang hapon at gabi, base sa datos ng Metra Weather. Sa mga susunod na oras, uulan din po ang halos buong bansa. Posible ang heavy to intense rain, kaya maging alerto mula po sa banta ng baha o landslide. At ang sinunod ang ng ulan ngayong weekend, lalo sa bandang hapon o gabi. Good news mga hawking! Extended hanggang August 20 ang ating back-to-back promo. Up to 20% discount ang maaari ninyong makuha. Talaga namang big ang savings. Plus, kasali ka pa sa ating Big Wins Kaki raffle promo. Bumili ng isang bote ng King Turbo Plus with 10% discount. 2 bottles naman for 15% discount. For 3 bottles, meron kang 20% discount. Naka-discount ka na, may chance ka pang manalo sa ating Big Wins Kaki raffle promo. Kaya ano pa? Pisyon na. Pisyon na. Okay, ulitin natin. Nasukoy na taga-Sambales at taga-Tarlac ang dalawang biktima. Nangangalap ang pulisya ng mga CCTV. Ayaw pala! Na alam pa rin ang motibo sa krimen. Arestado naman sa Atok Benguet ang mag-live-in partner na dumayo raw doon para magbenta ulo ng iligal na droga. Nakita naman ng video ang bypass operation sa Barangay Kaway. Kita ang pagsakay ng dalaking suspect sa kotse ng police agent na nagpanggap na buyer. Matapos ang transaksyon, inaresto na ang dalaking suspect at kinakasama niya nakaabang naman sa pinakilang sitio. Bukod sa 50 gramo ng Ang hirap doon. nakuha ng tulungan nila ang 5 gramo ng marijuana kush. Sumatotal na kakalaga ang mga ito nang aabot sa 35,000 pesos. Umawi ng lalaki sa pagbebenta ng iligal na droga at sinabing nautusan lang siya. Dinetensya naman niya ang kinakasama at sinabing walang kinalaman ito kaugnay sa krimen. Naharap ang mga suspects na taga-Cavite sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug. Tinukoy si Nadia Montenegro bilang staff sa Senador ng Pagkika ng base sa report sa Senate Office of the President. 2 beses na raw na nagtumbong sa isang legislative staff officer na tila may di pang karaniwang amoy mula sa ladies room ng extension offices ng mga senador. Una noong Hulyo at ang pangalawa nito lang Marcos kung kailan nakilarawan sa kanya na nagtumbong na tila marijuana raw ang amoy.
Kwento na empleyado nagsumbong sa kanya, tanging si Montenegro lang umano ang nakita niya sa lugar noon. Nang tanongin ng Legislative Staff Officer si Montenegro, itinanggero ng dating actress na nanigarilyo siya o gumamit ng marijuana. Posiblyan niyang galing ang nirereklamo amoy sa kanyang base na nasa bag noon. Nagsubukan pa rin po na ng pahayag si Montenegro hanggang sa mga oras. Binigyan rin ng Senate Secretary ng copy ng incident report ang opisina ni Senador Padilla. Wala pang pahayag ang mismong senador. Bale. Mga staff, imbisihan nila ang nasasangkot na tauhan. Mabilis ang solusyon daw ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang ibinigay nilang 14-hour deadline sa e-wallet para alisin ang links at icon sa online sugal sa kanilang Do you think I will download that? Dangerous Drug Act. Pinukoy si Nadia Montenegro bilang staff ni Senador Robin Padilla na gumamit umano ng marijuana sa loob ng gusali ng Senado. Base sa incident report ng Senate Office of Service Arms, 2 beses na raw may nagsumbong sa isang legislative staff officer na tila may di pang Descarte ayun sa squad to the West Motors Private Lab. senador. Una noong Hulyo at ang pangalawa nito lang Marquez kung kailan nailarawan sa kanya na nagsumbong na tila marijuana raw ang amoy. Like scissor? Kwento ng empleyado nagsumbong sa kanya, tanging si Montenegro lang umano ang nakita niya sa lugar noon. Nang tanongin ng Legislative Staff Officer si Montenegro, itinanggero ng dating actress na nanigarilyo siya o gumamit ng marijuana. Posiblyan niyang galing ang nirereklamo amoy sa kanyang base na nasa bag noon. Nagsubukan pa rin po na ng pahayag ng Montenegro hanggang sa mga oras na ito. Binigyan rin ng Senate Secretary ng copy ng incident report ang opisina ni Senador Padilla. Wala pang pahayag ang mismong senador, pero ayon sa kanyang chief of staff, iimbestigahan nila ang nasasangkot na tauhan. Okay. Mabilis ang solusyon daw ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang ibinigay nilang 14-hour e-wallet. Mag-isip na regulasyon sa nangyayari. Umani naman ang Ano tawag doon? ang karamihan sa online gambling website at nahihirapan silang habulin ang mga ito. Opo. Opo, ano ba sa dito? Soccer. Araw ng linggo, wala na dapat makitang link Ay, soccer. sa lahat ng e-wallet. Sa pagbinig ng Senado, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na binigyan nila ng 48 hours ang e-wallet para tanggalin ang in-app links at icon sa online gambling. I believe in the chair, the BSP Flight issued a soccer. suspension order to e-wallet platforms to deny links to all this game online game. Kung sana nag-maligod yung sa radio, huwag ka mag-like and subscribe.